Hello kids! Kamusta kayo? Nagbabalik si Teacher Jeramil at hayaan niyo akong samahan kayong muli sa inyong mga aralin sa mathematics. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tungkol sa solving routine and non-routine problems involving divisibility rules para sa 2 hanggang 12. Kung maaalala ninyo sa ating mga naunang video tutorial ay diniscuss natin ang about sa divisibility rules ng mga numbers na yan. Ngayon naman, gagamitin natin yung kaalaman natin sa divisibility rules para mag-solve ng word problem. Alamin natin. In solving word problems involving numbers, we should follow the 4-step process. So, gamitin natin yung 4 na steps na to at pakitandaang mabuti para magamit natin. Okay? So, unahin natin yung step number 1. Pinaka-importante, you have to understand the problem. So, kailangan unawaing mabuti kung ano yung hinihingi ng problem. Pwede tayong gumamit ng mga guide questions katulad nito. Una, what is asked? Ano ang hinihingi ng problem? Ano ang ating kailangang isolve sa problem? So, ang tinatanong sa problem, lagi siyang nasa hulihan ng problem. So, ito yung dapat nating masagot sa ating problem. Okay? Number 2. What are the given facts? Ang given facts, ito yung mga numbers na present doon sa ating problem. Ito yung gagamitin natin para isolve yung problem. Okay? So, number 2. For step number 2. Dahil naunawaan na natin, pwede na tayo ngayong magplano. At ito'y importante para maging matagumpay yung pag-solve natin. You have to plan. Sabi nga, failing to plan is planning to fail. So, what strategies can I use to solve the problem? So, pwedeng gumamit ka dyan ng mga operations, strategies, kung hinihingi ng problem or kung yung dapat gamitin natin sa problem. So, tingnan natin kung ano yung susunod na step. Okay, step number 3, we have to solve na. Okay, so carry out the plan. Gamitin mo na yung napagplanuhan mo at tignan natin kung ito ay makakasagot dun sa problem. Okay, at ang isa sa pinaka-importante din ay ang pag-check or you have to check, look back and check if the answer is correct. So, dapat alamin natin munang mabuti, siguraduhin mabuti kung tama yung ating sagot. Dahil kung mali, maaring bumalik tayo sa step number 1. Baka hindi natin naunawang mabuti yung problem. Baka sa step number 2, mali yung plano mo. Step number 3, tama yung plano mo pero mali yung pag-solve mo. So, we have to check. Kailangan siguraduhin natin na tama yung sagot natin. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa at gamitin natin yung mga steps na to. So, narito yung isang halimbawa ng isang word problem. Okay, basahin natin. So, the school auditorium has 972 chairs. Mr. Senidosa, the school principal, wants to align the chairs in either rows of 4, 8, 11, and 12. So, which are the possible alignments of the chairs? So, tignan natin at gamitin natin yung mga steps na binanggit natin kanina. So, yun yung problem. And step number 1, understand. So, gamitin natin yung guide question na una. So, what is asked? So, kung mapapansin nyo sa problem natin, mababasa rin ang which are the possible alignments of the chairs. So, may 972 chairs, si Mr. Senidosa, and kailangan niya itong hatiin or iayos ng by 4, by 8, by 11, and by 12. So, ano yung hinihingi ng problem? So, ang pwede nating isagot dyan ay possible alignments of chairs. Okay, so sagutin natin yung pangalawang guide question. So, what are the given facts? So, sabi ko kanina, given facts are numbers present in the problem. So, kung mapapansin natin, nandyan yung 972 chairs. Gayun din yung rows 4, 8, 11, and 12. So, ito yung mga given facts na gagamitin natin para sa pagpaplano, para makapag-solve na rin tayo ng problem. Okay? Number 2. So, plan.
So what are the strategies that we can use to solve the problem? Again, based from your understanding, dun sa 972 chairs, iaayos ni Ms. Darcenidosa sabay 4, 8, 11, and 12. So kung mapapansin natin, siya ay tumutukoy sa divisibility rule. So sa pagpaplano natin, we have to consider the divisibility rules ng mga numbers na yan. So we need to recall the divisibility rules for 4, 8, 11, and 12. Then we choose from the options which are to be included or which are to be eliminated later on. Okay? So step number 3. Okay, we have to solve. We have to perform the operation. So carry out your plan. So gamitin na natin yung ating plano na nabuo. Okay, so recall the divisibility rules and perform the divisibility test for each number. So, dahil nga tumutukoy ito sa divisibility rule ng 4, 8, 11, and 12, ito yung gagamitin natin. Ito yung ating aalalahaning muli. Ano yung mga rules sa 4, 8, 11, and 12. Okay, tingnan natin. So, unahin natin yung number 4. So, sa rules ng 4, may dalawa. Dalawang rules niya. Tingnan natin yung una. Last 2 digits is divisible by 4. So, dalawang hulihang number lang ay dapat divisible by 4 or multiple ng 4. Another rule, last 2 digits are zeros. Since yung given natin kanina or in the given facts, wala namang 0, yung 972. So, ang gagamitin natin yung rule number 1. Last 2 digits is 72. So, 972 is divisible by 4. Tama. Tignan natin mamaya sa checking kung tama to. Okay? So, next, we have to check kung divisible ba siya by 8. So, sa rule ng number 8, dalawa din yung rules niya. Last 3 digits divisible by 8. And last 3 digits are zeros. So, dahil wala naman zeros yung 8, yung 972, gagamitin natin yung unang rule, last 3. Dahil nga wala naman siyang ikaapat na number, gagamitin na talaga natin yung 972. So if we divide 972 by 8, makukuha natin is 121, remainder ay 4. So hindi siya sakto, may remainder siya. So this is not divisible by 8. So may sagot na tayo, divisible by 4 and not divisible by 8. Tignan natin yung dalawang natitira, 11. So, ang rules natin sa 11, if the difference of the sum of odd places and sum of even places is equal to 0 or multiple of 11. So, pansinin muli natin yung mga numbers. Dalawang black at isang pula. So, i-add natin yung mga odd places. Ang odd places natin dyan yung 9 and 2. So, pag pinag-plus natin, that is 11. And ang ating even places or even place, dahil wala naman siyang kasama, 7 lang. So, 7. Ngayon, ipagpa-plus na natin yung ima-minus na natin yung 7 kay 11. So, makukuha natin ay 4. And base dun sa rule ng ating 11, ang kanyang difference dapat ay equal sa 0 or multiple ng 11. Dahil 4 ito, hindi siya divisible by 11. So, tingnan natin yung hulihan. Number 12. So, sa rule ng number 12, kung maaalala ninyo, ang rule sa 12 ay, if the number is divisible by both 3 and 4, then the number is divisible by 12. So, since alam na natin na ang 972 ay divisible by 4, dahil chinek na natin kanina, so, kailangan na lang nating i-test kung siya ay divisible by 3. So, ano nga uli yung rule sa 3? Sum of all digits is divisible by 3. So, pagsasamahin natin yung mga digits niya. 9 plus 7 plus 2 is 18. And 18 is multiple of 3. So, therefore, divisible siya by 3. Dahil divisible na siya kanina by 4 and divisible na siya by 3, so pasado siya pareho sa 3 and 4. Yung 972 ay divisible na ngayon
sa 12. Okay, so dahil nakapagsagot na tayo at na-test na natin yung divisibility, ngayon, i-check natin kung tama, and that is step number 4. Okay, so we have to check our answers. So look back and check if the answer is correct. So we will divide 972 by 4, by 8, by 11, and by 12. So tingnan natin yung ating computation dito. So check for divisibility ng 4, ng 8, ng 11, and ng 12. So unahin natin yung 4. 972 divided by 4, okay, we got 243 without remainder. So sakto siya. So divisible siya by 4. Number 8. 972 divided by 8, 121 remainder 4. Dahil may remainder siya and hindi siya sakto, not divisible by 8. Next, 972 divided by 11. So 88 yung sagot, may remainder ba na 4. So dahil may remainder, hindi siya divisible by 11. Number 12, 972 divided by 12. So 81. So, divisible siya by 12. Okay, sakto kasi yung sagot. So, mula dyan, makakapag-conclude na tayo kung ano yung hinahanap talaga ni Mr. Senidosa. So, divisible by 4 and divisible by 12 dahil nga hindi kasali or i-eliminate natin si 8 at si 11. So, tingnan natin. After you check, you are now sure to your answer. So, the possible alignments that Mr. Senidosa can do to 972 chairs are by row of 4 and by 12. Dahil nga pumasa na ang ating divisibility test si 4 at si 12. So, hindi pumasa si 8 and 11, so tatanggalin natin sila. So, the answer is, okay, by row of 4 and by 12. So, yun yung pwedeng pagpilian ni Mr. Senidosa sa pag-ayos ng 972 chairs sa kanyang or sa kanilang school auditorium. Okay? So, balikan natin yung mga steps in solving word problem. Okay, una, step number 1, understand. Gamitin yung mga guide questions. What is asked? What are the given facts? Next, step number 2, plan. What strategies can I use to solve the problem? And step number 3, you have to solve. You have to carry out the plan. And last but not the least, and most important, you have to check. Look back and check if the answer is correct. Kung tama ba yung sagot mo. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating video. So, paki-like naman ang ating video. Mag-subscribe na rin kayo at paki-click na rin yung bell button para updated kayo sa ating mga i-upload pang mga videos tungkol sa inyong math. Okay, so once again, thank you for watching and see you on our next video. Bye!